Sa patuloy na isinasagawang MMA o Multilateral Maritime Event ng mga barko ng Pilipinas, Japan at Amerika sa West Philippine Sea, abay siyam na barko ng Chinese PLA Navy ang namataan, kabilang dito ang aircraft carrier ng China na may 6 na mga escort na destroyer. Kaya ang Philippine Navy ay mabilis ring nag-deploy ng mga barkong pangdigma upang subaybayan at i-challenge ang mga barko ng China. Iba po ang sinasabi nila pag sila ang naapektuhan. Mula sa Subic ay sama-samang naglayag ang mga barko ng Pilipinas, Japan at Amerika patungo sa Mindoro para sa MMA o Multilateral Maritime Event na bahagi ng balikatan exercise. Kabilang sa mga kalahok na barko ng Pilipinas ay ang BRP Apolinario Mabini, BRP Ramon Alcaraz at isang malaking barko ng Philippine Coast Guard na BRP Gabriela Silang. Kabilang umano sa kanilang mga pagsasanay ay ang pagsampa ng mga helicopter ng Amerika at Japan sa deck ng mga barko ng Pilipinas, pagsagip ng mga tauhan mula sa nalulunod na barko at pagdepensa sa teritoryo. Una, yung sa gunnery exercises natin, this aim to enhance the capability of our personnel ng ating mga kasundalohin natin kung paano humawak at kung paano gamitin yung ating mga baril dito sa ating barko. Napaka-importante po nito dahil dito po pwede po tayong sinisimulate natin kung paano tayo makapaglagay ng fuel at sea at para extend po natin yung endurance ng ating barko. Ngunit habang isinasagawa ang aktibidad ng mga magkaalyadong bansa ay isang aircraft carrier umano ng China ang nakita na dumaan 2.23 nautical miles lamang ang layo mula sa Babuyan Island sa Batanes. Ito umano ay ang aircraft carrier ng China na Shandong na may kasama pang 6 na destroyer at frigate bilang mga escort nito. What is unusual for this time is the number of escorts, 6 warships and 2 support vessels. Pagsapit naman ng tanghali ay 2 barko naman ng PLA Navy ang nakita ng Philippine Navy sa layong 38.9 nautical miles mula sa Pagudpod sa Ilocos Norte. Ayon sa Philippine Navy, ang barko ay isa umanong electronic surveillance ship ng China. Sinabi ng Philippine Navy na bagamat matagal nang dumadaan ang mga barko ng China sa lugar ay ito umano ang unang pagkakataon na dumaan ang mga barko ng China na ganito karami. 7 barkong pangdigma kasi ang dumaan bandang alas 9 ng umaga at 2 naman bandang alas 11 ng umaga sa parehong araw kahapon. As far as I know, yes. This is the first time that we've monitored that particular aircraft carrier that near to our coast. Nang ma-monitor ang mga barko ng China ay kaagad naman umanong nag-deploy ng mga warship ang Philippine Navy upang subaybayan ang galaw ng mga barko ng China. Nang makalapit na sa mga ito ang barko ng Pilipinas ay ni-radio challenge umano ng Philippine Navy, ngunit hindi umano sumasagot ang mga Chinese ship. While the normal procedure is for warship or foreign ship to reply, there are some instances na hindi sumasagot ang mga ito. This is one particular instance that the Shandong carrier battle did not give any reply. At the moment, it was challenged. Sinabi ng Philippine Navy na ang ginawa ng mga barko ng China na patungo sa South China Sea ay normal operation lamang umano at expeditious o tuloy-tuloy naman ang kanilang pagdaan at hindi ito huminto sa mga lugar sa West Philippine Sea, kaya't wala naman daw dapat ipangamba. We expect a lot of vessels to transit that particular area, especially off the coast of the Babuyan Islands and the Lupiri Island because it's a recognized maritime corridor. With the Balikatan exercise ongoing, we also expect several key players to be there also to monitor the exercise. Samantala, sa isang media interview naman kay DND Secretary Gilberto Teodoro, Iba po ang sinasabi nila pag sila ang naapektuhan kesa sa pag sila po ang agrabyado talaga. Ang ginagawa nila sa atin ay nagtatangkang sumupil sa atin. Tayo ba'y mag-aapis o magko-compromise? Sila nga mismo sinasabi hindi sila nagko-kompromiso. So anong tama doon? So sa ating mga kababayan, tignan natin
anong klaseng ano ito. Kasi ang mga statement nila, kailangan intindihin natin, propaganda yan. Hindi messaging yan, propaganda yan. Tayo, nagsasabi lang tayo ng katotohanan. May freedoms tayo dito. At meron mga nagtataka kung bakit ko sinasabi Chinese Communist Party at saka Xi Jinping. Hindi dapat natin idamay ang taong bayan ng China dito sa ginagawa ng diktadorya ng Chinese Communist Party na nanira ng goodwill at anumang trust and confidence na dapat meron ang mga tao sa China dahil sa kanilang interes na manatili sa poder. So ito lahat gawain ng ilang tao lang to. Kaya nga pinagkakadiinan natin Chinese Communist Party ito. Ito salita nila. So ano ba tama dito? So dapat ba natin pakinggan ang sinasabi nila? Hindi. Dapat natin bantayan ang ginagawa nila sa West Philippine Sea at sa loob ng Pilipinas. 3 Filipinos na-arresto po sa China for allegedly spying. So, Yan propaganda rin ba yun? yan kasagutan dapat ng DFA. Pero ang sasabihin ko, ano ba kapabilidad ng Pilipino mga espiya doon? Anong capability natin at anong interest natin malaman kung ano nangyayari doon sa loob ng bansa nila? Ang interest natin, yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Meron ba tayong interest kung ano nangyayari doon sa mga lugar na ano pakialam natin doon, di ba? At saka sa katunayan, sa closed society na police state, pwede ba mag-espiya isang tao? Paggising mo pa lang alam na nila yung ginagawa mo. Sinong nasa may sentido komon nagagawa niyan? Wala. Disservice ng ginagawa ng gobyerno nila, komunista at leninista yan Ganun talagang regime, dictatorship of the party. Yun ang importante sa kanila tignan mo ang history. Para lang preserve yan, nung panahon ni Mao Zedong, 45 million sa kanilang mga kababayan namatay sa mga eksperimento tsaka sa Cultural Revolution. Let us remember, walang bansa sa mundo na tumatanggap ng 9-dash line nila o 10-dash line. Lalo-lalo na sa ASEAN, hindi tinatanggap yan. Sir, last question. M16, sir, bibilin po natin. Naghihintay pa kami ng formal offer and proposal. Wala pa kami natatanggap na formal offer o proposal hanggang sa ngayong panahon. Thank you.